ng ayoko na ng iba't iba pang introduction, Blar. Ayoko na rin ng iba't iba pa. Wag nang magpatumpik-tumpik pa. Let's address the elephant in the room. Oh. Blar, what happened with Ibos? Bakit ka nag-part ways during the middle of the season? Ano nangyari? Ang init ng tanong Sa totoo lang, matagal na kasi ilang games lang ako nakapaglaro sa EVOS, di ba? Okay, Tapos okay. may isang season talaga nag-focus ako sa talent side. Yun yung season 11. Tapos, etong season 12 talaga, gusto ko talaga maglaro. Gusto ko mapakita yung laruan ko. Kaya, yun, nag-decide rin ako na umalis din ako sa EVOS. Pero yung pag-decide ko nun, meron ako narinig sa kanila na nasaktan talaga ako. What? Tsaka feel ko hindi ko deserve yung ganun. Kasi hindi pa ako nakapaglaro nung season 12, di ba? Saan to? Saan narinig mo? Sa fans or sa overall? Hindi, sa amin sa EVOS na. Okay. Pero hindi ko masyadong confidential kaya hindi ko babanggitin kung ano yan. Kung ano yung narinig. Kung ano yung narinig. Pero isa yun sa dahilan ko bakit talaga ako umalis ng EVOS. Is that what was the driving factor that made you want to come back to the Philippines, for example? Kasi you wanted to play, diba? Like, yan yung gusto mo. Like, so is that one of the main things that brought you back here to the Philippines? Sa totoo, hindi ko pa talaga gusto bumalik ng Pinas. Yung, syempre, ang sarap rin sa feeling na makakatapat mo rin yung mga PH players, di ba? PH team. Kasi yung PH team ngayon sobrang lakas, di ba? Tapos kunyari, representative ka ng ibang bansa, tapos nakapasok ka ng M5. Parang Pinoy versus Pinoy na sa magkaiba lang yung bansa pero magtatagpo yung Pinoy tsaka Pinoy, di ba? Masarap lang yun sa pakiram. Hindi naman natin kumbaga sasabihin yung kung ano man yung narinig mo, pero yun nga nasabi mo nga na talagang naapektuhan ka nun. Ano ba, ikaw lang ba yung Pinoy doon sa team? Wala ka bang any translator? Kasi ako, for me, like for example, sa Onyx kasi dalawa sila doon si Coach Yev tsaka si Kyrie. So pwedeng magtulungan sila in terms of ano ba yung gusto kong sabihin. Masasabi mo ba na meron talagang miscom? Yan. Masasabi mo ba na may miscommunication talaga sa language ninyo? Kaya medyo hindi maganda yung pagkakaintindihan niyo. Siguro nung mga unang season ko. Talagang syempre solo lang ako, di ba? Kumbaga, tas tinanong nila ako binigyan nila ako ng teacher, pero tinuturo sa akin yung masyadong formal. Kaya sabi ko mag-aaral na lang ako ng para sa sarili ko. Kasi kailangan kong ma-adapt agad yung lengguwahe nila Kasi gusto ko nga rin maglaro, di ba? Tas yung mga iba kong ka-team nung time na yon, hindi sila nakakaintindi ng English. Yung iba, kahit yung mga simpleng English lang, hindi nila masyadong naiintindihan. Kaya kailangan ko talaga... translate mo kay Nice. Go, my bad. Go. Kaya inaral ko talaga mabuti. Kapag palagi ko naririnig, nino-note ko, tapos tinatranslate ko sa Google, tapos tinatry ko sabihin sa kanila. Kahit minsan, nakakatawa, ganun. Parang, tinatry ko lang talaga para malaman ko kung tama ba o mali. Trial and error lang. Hanggang sa yun medyo nakaka-adapt na ako. Naiintindihan ko na sila. Noong una, naiintindihan ko na sila. Pero hindi pa ako magaling mag-reply sa kanila. Pero naiintindihan ko na talaga sila. Tapos, yung mga sumunod na season na yun, doon medyo naging fluent na ako. Pero hindi katulad ng pagpalagi nila. Siguro sa in-game medyo. Pero yung pag mga outside game, medyo hirap-hirap pa konti. The news has basically come out